Kung astig na specs at forma ang hanap, aba, Aerox dapat. Ngayong August 16 na, andito naman po tayo sa Yamaha Desmark sa Barangay Bubukal Branch. Para sa mga riders natin na nagre-request po ng comparison video ng Aerox version 2 at Aerox version 3, meron po dito sa loob. At the same time, i-update na rin po natin yung mga motorsiklo sa loob. Okay, maluwalas po dito sa Des Yamaha Barangay Bubukal, yung Pacho 125. Ayan, magkabila, magkaibang kulay. Then siyempre si YTX. At ito, kahapon lang natin binigyan ng comparison, ang NMAX at Aerox version 3. At dito po sa likod, meron din silang standard version ng Aerox version 3. Ayun, kung natatanong nyo po, ayun ang ating bibigyan ng comparison. Para sa mga riders natin na nagtatanong ano nga po bang pagkakaiba ng dalawang ito. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, magpaalam muna po tayo sa mga staff. Sir, good morning po ha. Good morning. Ma'am, good morning po. Shoutout po sa inyo. By the way, ang bida natin ngayong araw, siyempre si model 2023 ng Aerox 155 version 2. At ito ang latest model naman po ng Aerox version 3 na standard. Ngayong 2025 naman po. Real talk tayo mga riders ha. Obviously naman sa kanilang presyo, konti lang ang diferensya. 1,500 pesos lang po ang kanilang price difference. So talaga mapapaisip ka na dito na tayo sa bagong version. Pero syempre may mga riders pa rin naman tayo na mas nagugustuhan ng forma ng version 2. At naitanong ko nga po kanina, medyo malapit nang mag out of stock po ang version 2 at nagkakaubusan na talaga. Unahin na po natin yung kanilang mga presyo. Sa Aerox version 3 na standard, ang cash price po niya ay nasa 124,000 pesos. And then down payment po na 12,000. Tatlong terms na lang ang kunin natin mga riders para mabilis tayo. Sa isang taon po, 11,695. Sa dalawang taon naman po, 6,945. At sa 36 months po ay 5,362 monthly. Yan po ang update ng price ng Yamaha Aerox version 3 standard dito po sa Des Yamaha Bubukal Branch. At dito naman po sa Aerox standard version 2 na model 2023, ang cash price po niya ay nasa 122,500 pesos. Then down payment po tayo ng 12,000. Sa isang taon po, 11,544. At sa dalawang taon naman po, 6,856. At sa 36 months naman po ay 5,294 monthly. And then 200 pesos po ang kanilang monthly rebate kapag update po tayo magbayad. Ang available na kulay naman po dito sa Aerox version 3 standard, meron po siyang race blue, ito nga po, Science Storm, matte gray at saka Yamaha black. At dito naman po sa version 2 ng standard na Aerox model 2023, meron po siyang matte gray, glossy gray, meron din pong black at saka blue. And then sa body design, meron lang silang slight differences. Mas naging aggressive po ang looks dito sa version 3. At yung aerodynamics design niya, kung mapapansin nyo, medyo mas matulis siya, di ba? Pero sa overall look po niya, nagkakapareho pa rin naman po siya mga riders. Nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang mga decals. Kung mapapansin nyo dito sa version 2, medyo malaki yung kanyang brand na Yamaha dito sa side profile. And then, ganun din, nandito yung kanya pong emblem ng Yamaha. Then dito sa left side, brand po na Yamaha at yung kanya naman pong model name na Mio Aerox. At dito naman po sa standard version 3, model 2025, naging white po yung kanyang brand na Yamaha. And then, yung model name na Aerox, kulay blue dito sa baba. Then, meron siyang lining na kulay white na reflectorized po. At yung kanya pong isang specs na variable valve actuation, nandito po sa pinakababa. At dito sa version 2, mas magagandahan po ako sa pwesto ng kanyang emblem ng Yamaha dito sa bandang gitna. Then, kulay orange na decals na
155. Then ito po yung kanyang variable valve actuation na specs. At dito po sa side profile, ayan, mahabang model name na Aerox na nawala naman po dito sa version 2. Then sa front fender, dito po sa version 2, meron po siyang sticker ng Yamaha at wala na po dito sa version 3. Check natin yung kanyang mga decals dito sa rear. Okay, dito po sa version 2, nakalagay pa rin siyempre yung kanyang liquid cooled na specs. At dito naman po sa version 3, wala na po siya mga riders. Decals design na lang po na kulay white combined sa gray. And then pareho po silang merong emblem dito sa tail. Yan, logo ng Yamaha. Then syempre pareho pong Blue Core engine technology ang dalawang Aerox na to. Anyway, no problem naman po kahit magkaiba sila ng decals design. Alam niyo naman, marami nang nako-customize ngayon pagdating sa decals. Pwedeng paltan natin yan, pati kulay napapaltan. Sunod po natin yung kanilang mga lighting system. Dito po sa version 2, combined po ito ng LED at bulb. At dito naman po sa version 3, full LED na po siya mga riders. Okay, unahin po natin sa headlight dito sa version 2. Okay, split type po siya mga riders ha. Pero direkta na po siya sa LED na headlight. Unlike po dito sa version 3, projector lamp na po ang ginamit. Ayan, square siya mga riders. And then sa kanila pong mga turning signals, mababa po ang pwesto dito sa version 2 at saka bulb po ang ginamit. At dito naman po sa version 3, tumaas na po siya. Kitang-kita at LED na po siya mga riders. Malaki rin po ang pagbabago pagdating sa DRL. Dito po sa version 2, kung mapapansin nyo yung kanyang DRL, mahaba siya, di ba? Unlike dito po sa version 3, umiksi na lang siya para siyang maliit na kilay. Pero okay lang kasi pareho pong maliwanag yan. May pagbabago rin po sa kanilang mga front suspension. Although pareho po silang telescopic fork, kung mapapansin nyo, dito po sa version 2, medyo payat po yung kanyang mga fork, di ba? Unlike dito sa version 3, medyo tumaba na po siya. Nasa 30 mm po ang kanyang tinaba. Okay, dito naman po tayo sa kanilang mag wheels. Dito po sa version 3, pure blue po ang kanyang kulay. Wala na po siyang decals mga riders. At dito naman po sa version 2, kulay black po yung kanyang mag wheels na meron pong kasamang decals design na Aerox. Magkabila po yan mga riders ha. Wala pong nagbago pagdating sa size ng kanilang wheels at saka front tire. Pareho pong size 14 sa wheels. And then sa front tire po, pareho po silang 110 by 80 by 14. Then siyempre IRC tire pa rin po na naka-tubeless na. So dito naman po sa rear tire, same sizes, same brand. 140 by 70 by 14. Siyempre, ganun din po dito sa version 2. Sa rear suspension po ng dalawang Aerox na to, sa version 2 at version 3, pareho po silang naka-dual shock absorber na non-adjustable. Wala po silang mga baso pa mga riders or sub-tank. At ito naman ang the best na nangyari po sa version 3. Kung dati po dito sa version 2, drum brake po ang ginamit. Ngayon sa version 3 naman po ay dito po sa right side na nakapwesto, naka-disc brake na po siya na naka-single piston caliper. Yun lang, wala po siyang ABS mga riders ha. Wala rin pong nabago sa kanilang mga stock na muffler. Parehong-pareho lang po hanggang sa kanyang plastic na heat guard, yung bulkiness niya, yung haba. Pareho lang po mga riders. Wala rin naman pong nabago sa radiator cover ng version 2 at version 3. Meron pong pagbabago dun sa Aerox SP or Aerox Turbo. Anyway, marami po tayong mabibili aftermarket na mga magandang design ng radiator cover. And then pareho pong 1 liter engine oil capacity at 100 ml naman po sa kanilang gear oil capacity. Then dito po sa kanilang crankcase or CVT, yan sa air filter box, check natin kung nagkaroon ng pagbabago ha. Okay, same lang din po mga riders dito sa standard version sa version 2 at version 3. Pareho din pong walang kickstarter. And then siyempre sa side stand pareho pa rin po yan, may kill switch sensor. At hanggang sa center stand pareho din po. Yan, napansin ko lang mas makintab yung pintura niya. Naka-glossy black po siya. And then sa pillion footrest, same lang din mga riders. Yan, pareho lang ng haba at pareho pong aluminum. Mapapansin nyo po yung kanilang taillight. Malaki na po naging pagbabago. Magkaiba na po sila. Kung dati po dito sa version 2 ng Aerox ay medyo lumiit na yung kanya taillight at parang meron siyang sungay, di ba? Then, ganun din, nakabukod yung kanyang turning signals na bulb po ang ginamit, oh.
Flexible naman siya mga riders. At dito naman po sa version 3, naging inspired po siya sa R1 ng Yamaha. At medyo lumiit na siya pero pa vertical po yung kanyang position. Then sa turning signals niya, flexible din naman po at lumiit na siya. Ang maganda rito, LED na po ang ginamit. Mas less consumption sa battery at mas maliwanag. Isa pa pong nabago, naging mas sexy ang rear fender dito po sa version 3. Mas gusto ko pa rin po yung malapad syempre, lalo ngayon tag-ulan. Dito sa version 2, malapad po siya mga riders. Dito po sa braking system sa front, naka single disc na meron pong single piston caliper. Pareho lang din po sa version 2. And then pareho po silang merong speed sensor. And then dito po sa floorboard, nagkaroon po ng pagbabago sa design ng kanyang rubber matting. Saka yung shape niya, nabago na rin po dito sa version 3. Nakita nyo, almost straight na lang siya. Napansin ko lang medyo mas mahaba dito. May extension yung apakan natin. Siguro para pag nangangalay, medyo i-atras natin yung paa natin dito. Unlike dito sa version 2, medyo maiksi na po siya. Okay, sa version 2 po, meron siya ritong parang letter X na glossy black ang kulay, di ba? Yun naman po ang nabago sa version 3. Mas naging futuristic at robotic yung itsura niya, di ba? At meron siyang konting carbon design dito po sa fairings. And then sa fuel tank capacity, wala naman pong nabago. Pareho pa rin po silang 5.5 liters. Nagkaroon lang po ng pagbabago dito sa kanyang cover. Sa version 2 po, medyo mahaba siya, malapad. At dito naman po sa version 3, meron na siyang shape mga riders. So, at mas lumiit na rin po siya. Okay, sa fuel consumption, iba-iba po siya mga riders. Sa manufacturer's claim, ang sabi po 40 to 45 kilometers per 1 liter. Pero sa actual na paggamit po, may nagsasabi po 38 to 40 kilometers per 1 liter. So, depende nga po yun sa riding habit natin, sa bigat, at saka sa road condition. At 120 kilometers per hour naman po sa top speed, ayon po yan sa manufacturer's claim. And then, sunod po natin yung kanyang upuan. Although, hindi ho sila parehong camelback type seat, pero yung kanilang tabas, almost the same po, malalim dito sa back rider seat, at mataas ng konti dito sa talagang mataas po dito sa back rider. Okay, pareho lang po silang one tone. Dito po sa version 3, naka double stitch po siya mga riders. Iba na po yung shape niya. At dito naman po sa version 2, single stitch lang po ang ginamit mga riders. Then parang korting puso siya, di ba? Then dito mayroong tatak po ng Aerox at wala naman po sa version 3. Then sa lambot naman po, the same lang mga riders. Same quality po at kapal ng seat cover. Matibay po itong gantong klase kasi yung ating pong Aerox version 2, 2 years na hindi pa rin po tayo nagpapalit. Wala po siyang damage. Medyo magaspang din naman po siya. Then yung kanya pong shape, yan hulmang-hulma sa ating kita na kita. Check naman natin yung kanilang mga U-box. Obviously naman po talagang kasya dito ang full face helmet. Pero syempre yung mga medium size lang po, kagaya nga po ng nasukat natin kahapon. So yan, the same lang din po sila ng sizes mga riders. Pero para makita nyo po ng maayos, sukat na uli natin dito sa version 2 ha. Remind lang ha, lagi pa ganito po ang forma ng paglalagay ng helmet. Nandito yung pinakamuka sa likuran, then nakabaligtad. So pag ganyan, yan, maglalak yan sigurado. And then dito sa version 3, by the way, ito pa rin ang the best na battery para sa ating mga scooter. Ayan, Yuasa brand. At nga pala, yung visor, dito po sa version 3, medyo faded na, hindi na siya masyadong tinted. Dun po kasi sa version 2, wala lang dito nakalagay. Talagang totally dark po yung kanyang visor. Game. So ayan ha. Same lang din po mga riders. Ayos, pasok. Medium size lang to mga riders sa SEC helmet na modular. Okay, ito po pala. Ayan, kita nyo, dark siya, di ba? Pero pareho din sila ng shape mga riders. Wala pong nabago sa kanyang seat height. Pareho pa rin po silang 790mm. At sa ground clearance naman po ay nasa 145mm. Halos nagkakapareho naman po sila ng timbang. Dito po sa version 2 ng Aerox, ang kanya pong curb weight ay nasa 122 kilos. At sa wet weight naman po, ditong si Aerox version 3 ay nasa 124 kilos. Pagdating po sa length, pareho po silang 1980mm. Nagkaroon lang po ng konting size difference pagdating sa width. 710mm po dito sa version 3 at 700mm naman po dito sa version 2.
And then sa height, mas mataas po ng konti ang version 3. Nasa 1170mm po siya. At dito naman po sa version 2 ay nasa 1150mm. At pareho din po ng size sa wheelbase, 1350mm. Sa ignition system, pareho po silang naka-manual key. Ganun pa rin po ang kanilang setup. Meron silang dalawang button dito po, fuel and seat. And then meron din po siyang shutter key lock. At dito naman po sa standard na version 3, ganun din po ang setup niya mga riders, fuel and seat, and then shutter key lock. And then pareho po rin po silang merong Y-Connect. And then sa pocket po nila, pareho din po na nasa left side. Check lang natin ha. Dito po sa version 3, sukatan natin ang cellphone ha. Malalim din naman siya mga riders. At yung nga po ang isang nabago sa kanya, naging Type-C ready na rin po yung kanyang charging port. Pero para sa akin, parang mas maganda yung power outlet. Ano? Tapos may converter ka. So, pag kailangan natin ng lighter, magagamit pa rin natin siya, di ba? Okay, dito po sa cellphone. Ayan, pa side view ang lagay. Okay, pasok. At dito po sa version 2, ayan, power outlet po siya mga riders. No problem naman at maraming nabibilhan ng mga converter ngayon para makapag-charge na tayo. It's either USB type ready or Type-C. Yun lang, medyo maliit dito ang packet sa standard version ng version 2 mga riders. Ayaw mag-fit ng ating cellphone. Ano? Okay ha. Hanap natin. Ayaw talaga mga riders. Hindi yung sukat dito ang malalaking cellphone. Pero malalim siya oh. Ayaw talaga. And then sa instrument panel, maganda rin po ang ginawang upgrade dito sa version 3 kasi mas na-upright na siya oh. Mataas na yung pwesto niya, di ba? Mas viewable na siya. Hindi na tayo masyadong yuyuko. So dito naman po sa version 2, okay lang din naman. Pero mas mataas lang po talaga ang pwesto ng version 3. Almost the same din siya ng size ng LCD panel po niya mga riders. Parang korting Superman lang dito. Pero yung mismong screen po niya ay square lang. Pure digital na po siya mga riders sa version 2. At ganun din naman po dito sa version 3. Pure digital na po siya mga riders. At rectangular yung kanyang screen. Tama-tama lang size. Siguro nasa 4 inches po yung kanyang length. And then nagkaroon din po ng pagbabago sa mga switches and button. Lalo na po dito sa left side. Okay, dito po sa version 2, nandito po yung control ng menu ng ating mga indicators. Then high beam low beam sign, turning signals, then off, and then horn or busina. At dito naman po sa version 3, nawala na po yung button dito sa front. Bali, dito na po napunta yung kanyang menu button sa harap na. And then high beam low beam sign, turning signals, saka horn. At dito naman po sa right side button, hazard lamp pa rin, electric starter, push button. Ganun din po dito sa version 2, hazard lamp, electric starter, push button. Pareho lang din po sila sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, 155cc displacement, 15.1 horsepower at 8,000 RPM at 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Okay mga riders, yun lang po nakita natin mga pagbabago o pagkakaiba dito sa version 2 at version 3. Sana nakatulong po sa inyo lalo na sa pagbili ng motorsiklo. So sa ating mga naka-version 2, wag po tayong manghinayang. Ganun po talagang nag-e-evolve at nag-i-improve po ang mga motorsiklo habang dumatagal ang panahon. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. And motorcycle products, DuExam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide. See that our customers are satisfied. DUEKSAM. Our customers appreciate good service. They see it in our work and in our smiles. Our customers are happy and they show it. We like it that they are satisfied.
products do